Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga solote ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga viewers na nagme-member ng ating channel memberships. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating mga top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 29 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon, meron siyang 21 na mga comments. Felma Cabato, meron siyang 16 na mga comments. Nandyan din si Jose Aragon, meron siyang 15 na mga comments. And Ashin, meron siyang 11, lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan itong si Sara Duterte, sila si Robin, mga DDS senators, well, dito muna tayo mga kababayan sa banggaan. Bakbakan doon sa Senate Plenary Deliberation sa Senado, itong si Kiko Pangilinan versus Alan Peter Cayetano. Nagbanggaan mga kababayan. Actually, uminit talaga hanggang pinahinto muna mga kababayan ang kanilang hearing kasi nga nagkainitan. Anong nangyari si Ivan? Kasi siyempre, itong si Senator Alan Peter Cayetano, masyado kasi siyang nasaktan na ginawa ng caricature cartoons ni Commodore Tariela, yung kanilang poon na si Xi Jinping mga kababayan. Masyadong nasaktan. So ganun, ang kanyang speech doon sa deliberation mga kababayan sa Senate Plenary, gusto daw niyang gagawa ng resolution tungkol doon sa ginawa ni Commodore Tariela sa taga-China. Pero mga kababayan ko, di ba ang usapin dyan, yung tungkol sa napakainit at saka hindi magandang sinabi ng Chinese Embassy sa mga lider natin, sa mga senators, sa mga opisyalis dyan sa ating gobyerno, lalo na kay Tariela. Diba yun supposed to be ang pag-uusapan doon mga kababayan. Kaya lang, itong si Cayetano, iba ang kanyang punto doon, kundi hindi niya nagustuhan yung ginawa ni Commodore Tariela. So ito ang banggaan kahapon mga kababayan. For more details, let's watch this. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- We would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide Mr. ulit? President, we beg to disagree. The Department of National Mr. President, Defense tignan nyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you.
Mr. President, Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying Siya what is a suspended for 1 minute. complicated na international O, di ba uminit ang ulo ni Cayetano, mga kababayan? Hey, ang tanong natin, Senator Peter Alan Cayetano, sino ba ang nasaktan dito nang ginawa ng karikature yung si Xi Jinping? Sino bang nasaktan dito? Taga-China or kayo na mga Chinators? Yan ang simpleng tanong natin. Kasi nga hindi natin nakita, mga kababayan, na merong statement inilabas yung taga-China Embassy or Embassy ng China na nasaktan sila, na ginawan sila ng karikature ang kanilang poon, kanilang presidente na si Xi Jinping. Walang ganun ho na sinabi ang Chinese Embassy, kundi interpretation lang ng taga-Chinators, mga kababayan. Ng taga ba yun? Ng mga Chinators. Kaya ganun sila na pagdepensa sa taga-China, mga kababayan, kasi nakikita natin dito kung saan sila nakalining, kung sino ang kanilang poon. Nakalimutan yata ni Senator Peter Alan Cayetano kung sino ang kanyang pinaglilingkuran noon, si Digong. Ano ang ginawa ni Digong sa presidente ng US, mga kababayan, ni Obama? Di ba pinagmumura niya? Anong sabi ni Digong? Go to hell, Mr. Obama. O di ba? May reaction ba ang mga Chinators, mga kababayan? Di ba wala? Sabi pa ng mga DDS na mga gonggong na kanilang mga supporter, joke lang daw yon ni Digong. Joke ba yun ni Digong? Meron ba nagsabi na mga Chinators, mga DDS senators na joke yon ni Digong, mga kababayan? Kahit isa, meron bang nagsabi? Wala. Seryoso yon. Pero sila ay takip-bibig. Bakit? Siyempre, ang poon nila ang nagsabi nun. Pero ngayon, nasaktan sila na ginawan lang ng caricature. Actually, hindi naman talaga si Tariel ang gumawa nun eh. Hindi si Tariel ang, mga kababayan. Di ba sabi niya na nakita niya lang dyan sa internet? So, ginamit niya. Iba ang gumawa nun, kundi netizen. Ginamit lang ni Tariela bilang kanyang presentation. Pero according kay Tariela, hindi siya ang gumawa nun, mga kababayan. O diba? Tapos ngayon ang nasaktan sila si Cayetano. Gunggong talaga, no? So dito rin natin matatanong ang mga Chinator, bakit wala silang reaksyon nung pinagmumura ni Digong yung ating pare, si Pope, 'di ba? Yung isang madre, mga kababayan, pinagmumura ni Digong. Pati ang ating Panginoon, si Lord Jesus Christ, kanyang pinagmumura, mga kababayan. Bakit wala silang reaksyon? Tapos dito lang sa taga-China, ang dami lang hanas, mga kababayan, ang dami lang reaksyon, di ba? Galit na galit sila. Bakit? Kasi sila ay nagpapasikat sa taga-China. At dito natin nakita, mga kababayan ko, na sila ay China-funded. Malamang sa malamang, totoo yung mga kumakalat na balita na sila ay China-funded. Bakit? Galit na galit kapag titirahin natin at saka aasarin natin yung taga-China, mga kababayan. Which is dapat lang. Kasi nga bilang Pilipino, mga kababayan, hindi talaga natin nagustuhan yung reaksyon at saka ginagawang hakbang ng taga-China dyan sa West Philippine Sea. Kadalang ginagawa sa ating mga kababayan ng mga mangisda. Ano ba ang ginagawa nila? Pati sa ating mga opisyalis na PCG, anong ginagawa ng taga-China, mga kababayan? Matuwa pa tayo doon, pero ang DDS senators, hindi nila kayang ipagtanggol ang kababayan natin. Hindi nila kayang ipagtanggol o protektahan ang ating teritoryo. Handang-handa nilang ipamimigay, mga kababayan. Sa ngayon, forward tayo. Dito tayo kay Marcoleta, mga kababayan. Kasi nga, di ba kahapon si Marcoleta nagpalusot. During sa kanyang deliberation, mga kababayan, sa Senate Plenary, nagpalusot na naman itong si Marcoleta. Siyempre, DDS style yan kapag ikaw ay babakbakan sa statement na nilabas mo at saka hindi nagustuhan niya ng taong bayan, biglang babaliktad, mga kababayan. So ito ang nangyari. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin sapagkat atin yung teritoryo pero sa tubig hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun,
Land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yon. Teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. Mali po yun. Kaya yung nagsasabi po na, ayun po, dahil ina-advocate ko rin po na i-give up natin. Saan naman po kayo nakakita ng ganun, Mr. President? Ang dami pang AIs ngayon. Nabanggit na rin po kanina. Senador po kami daw. Kami po ay mga traidor. Paano po bang magiging traidor ang isang tao? Nililinaw lang po ang basihan na sinasabi natin kung gusto nating magkaroon ng West Philippine Sea o di makiusap tayo. Traidor ka naman talaga eh. Tas ngayon mga kababayan, ginawa pa tayong tanga at bobo. Hindi ba na-record ang kanyang sinabi na sabi niya na handa or kung bakit ba daw natin pag-aawayan yung lugar na yung mga kababayan, yung dagat na yan or yung island na yan, dapat i-give up na lang para walang problema. 'Di ba? Sinabi niya yun. Tapos ngayon sabi niya hindi niya sinabi na i-give up natin yung island mga kababayan. Gunggong talaga eh. Tatak, DDS yan. Sa ngayon, itong si Tariela mga kababayan, hinamon niya itong Marcoleta at saka yung isa, ang kanyang anak mga kababayan, yung isa, yung si Piloca pa rin. 'Di ba? Hinamon siya ni Tariela na siya ay inibitahan pupunta doon sa Kalayaan Island mga kababayan para makita ni Marcoleta at saka yung isang Marcoleta kung ano ang sitwasyon doon sa Kalayaan Island. 'Di ba? Inimbitahan kahapon mga kababayan. Ngayon, itong si Marcoleta naduwag. Ayaw niyang sumama mga kababayan kasi gusto niya debate lang daw muna. Debate lang muna mga kababayan. Ano ba ang pagdidebatihan dyan? Ang ating rights dyan, Marcoleta, makinig ka, ang ating rights dyan sa West Philippine Sea is non-debatable and non-negotiable. Bakit ba kailangan nating pagdebatihan yan at saka i-negotiate yan, i-atin ho ang teritoryo na yan? Sino nagsabi? Lahat ng mga opisyales. Pati si President BBM, anong sabi niya? Ang West Philippine Sea ay hindi yan haka-haka, hindi yan drawing, atin yan. At saka ayaw niyang ipamigay yan kahit kunting inch lang dyan sa dagat na yan, dyan sa ating teritoryo. Hindi niya ipamimigay. Pero itong si Marcoleta mga kababayan at ang kanyang mga alipores na mga China tours din na China funded, handang-handa nilang ipamimigay ang teritoryo natin. Kasi nga 'di ba kung maalala natin, ano bang sinabi ho ng kanilang poon mga kababayan na si Digong na gagawin niyang province of China ang Pilipinas. 'Di ba China funded? Ngayon naduwag itong si Marcoleta, ayaw niyang sumama doon sa Kalayaan Island. Gusto niya na makipagdebate daw muna mga kababayan. Makipagdebate ba? 'Di ba nakakatawa talaga eh. So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong hamon ng ating kababayan, kakilala na vlogger dito kay Marcoleta. For more details, let's watch this. Senator Marcoleta, hinahamon kita. Palagi mong sinasabi na pagdating dito sa issue ng West Philippine Sea ay parang mahina ang ating laban dahil sa issue ng teknikalidad patungkol sa batas. Hinahamon kita bilang isang mambabatas. Alam ko, higit kang may nalalaman pagdating sa usaping legal, sa usaping batas kumpara sa akin. Pero ito ang hamon ko sa inyo, Mr. Senator Marcoleta. Total, ikaw ay isang abogado, naging kongresista, at ngayon ay senador. Kung nakikitaan mo ng kahinaan itong ating naratibo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, bakit hindi mo palakasin sa pamamagitan ng pagpapanukala ng batas na magbibigay ng kalakasan sa ating inilalaban? Mr. Senator Marcoleta, ang iyong anak na si Congressman Paulo Marcoleta ay nasa Kongreso. Bakit hindi mo siya udyukan na magpanukala ng batas na kung saan magbibigay ito ng tamang coordinates doon sa sinasabi mo na ating EEZ
na hindi naman talaga na-defined ng coordinates according to you. Diba? Bakit hindi mo udyukan ang inyong anak na isang kongresista upang magpanukala ng batas? At pagdating dyan sa Senado, sigurado ako na makakarating yan dyan sa Senado dahil mas maraming Pilipinong kongresista ang pabor sa ating naratibo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. At ganun din sa Senado. Bakit hindi mo pangunahan? Kung sakasakaling mangyari na yan, makarating yung batas na yan. Yan lang po ang hamon ko sa inyo, Senator Marcoleta. Itigil nyo na po itong ginagawa nyo parang defeatism sa mata ng maraming Pilipino. Ikaw ay Pilipino. Naniniwala ako na ikaw ay may pagmamahal at panindigan para sa ating bayan. Siguro, nakikitaan mo lang talaga ito ng kahinaan o ng butas. Well, ang hamon ko sa iyo, bakit hindi mo palakasin ang kahinaan? Bakit hindi mo tapalan ang butas? Yung takpan. Diba? Kung sa tingin mo, ang ating bangka patungkol dyan sa West Philippine issue ay may butas, palubog, bakit hindi mo takpan? Diba? Bakit hindi ka tumulong sa paglilimas ng tubig? Diba? Ikaw ay Pilipino, kaya dapat mas kampihan mo ang kapwa mo Pilipino pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kaya yan ang hamon ko sa iyo, Senator Marcoleta. Gumawa kayo ng anak nyo ng batas. Batas na magpapalakas, batas na tatakip sa anumang butas na nakikita mo pagdating sa ating pakikipaglaban at paninindigan para sa West Philippine Sea. Yun lang po, Mr. Simpleng hamon lang yan, Senator Marcoleta at saka Representative Paulo Marcoleta. Simpleng hamon lang yan, di ba? Tama yun mga kababayan, na gumawa ng resolusyon itong si Marcoleta na senador at saka yung si congressman na senador, gumawa sila ng resolusyon na gawing para mapalakas pa yung ating claim dyan sa West Philippine Sea. Napakasimple lang ho yan. Diba sabi ho ng ating kakilala na vlogger na gumawa sila ng coordinates sa pamamagitan ng resolution para ito mapalakas sa mga kababayan ang ating claim dyan sa West Philippine Sea. Napakasimple. Kung talagang maka-Pilipino, maka-Pilipinas at mahal niya ang Pilipinas ni Marcoleta, yung dalawang Marcoleta na yan, gumawa sila ng batas. Gumawa sila ng resolusyon. Agree ba tayo mga kababayan? Sana marinig ito ng dalawang Marcoleta, ng dalawang Piluka. Diba? So anyway, sa fourth mga kababayan, ngayon pag-uusapan na natin yung nangyari kahapon tungkol doon sa impeachment case kay PBBM and also kay Sara Duterte. Kahapon mga kababayan ko, pinagtibay na ho ng Kongreso, talagang ibinasura ng tuluyan ang impeachment case kay President BBM. Di ba nagbotohan sila? Merong boto na 39 bumabor na ibasura na ang impeachment case kay President BBM. Kahapon, meron ding nagpaiyak sa mga DDS. Bakit sa Ivan? Merong nag-file ho ng panibagong impeachment case kay Sara Duterte, pangatlo mga kababayan. Pangatlo na impeachment case kay Sara Duterte. At ayon kay kay Representative Laila de Lima, ito ay bago mga kababayan. Napakalakas ito. Merong kaibahan yung dati nilang i-final na impeachment case kay Sara Duterte kaysa dito sa bago nilang i-final mga kababayan. Dito, hindi makakalusot itong si Sara Duterte. So dito sa ating balita mga kababayan, uunahin muna natin yung doon sa Kongreso na kung saan ipinagtibay na nila, ibinasura ng tuluyan ang impeachment case kay President BBM. For more details, let's watch this. Tuluyan na ngang ibinaon ng House Justice Committee ang mga impeachment complaint laban kay PBBM sa kabila ng mga habol na apela ng ilang mambabatas. Nanindigan ang komite na kulang sa sustansya ang mga reklamo. Aprobado na sa House Committee on Justice ang committee report at resolusyon na nagdedeklarang insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ika-4 na araw ng pagdinig ng Justice Committee, bago pagbutohan ang committee report, umapila pa sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Caloocan City Representative Egay Erice para questionin ang report.
Sabi ng mga kongresista, hindi sinunod ng komite ang Section 5 ng Rules of Impeachment kung saan hindi ipinasok ng komite ang ilang mahalagang detalye ng reklamo sa report. Pero sabi ng Justice Committee, hindi na kailangang ilagay pa ito sa committee report dahil tapos na ang deliberasyon ng reklamo nung nakaraang linggo. Pinaninindigan lang ng committee report na dismiss na ang impeachment complaints dahil sa kakulangan sa batayan nito. Sa botong 39 bilang pabor at 4 bilang hindi pabor, walang abstention, nakalusot na sa committee level ang committee report ng Justice Committee. Agad itong ihahain sa plenaryo para mapagbotohan at makakuha ng 1/3 na boto mula sa mga kongresista para tuluyang maibasura ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Not just 1 but 3 impeachment complaints na ang kinakaharap ngayon ni VP Sara. Ayon sa bagong grupo ng mga complainant, hindi lang ito usapang politikal, issue na rin ng moralidad. 3 impeachment complaint na ang hinaharap ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Matapos maghain ng mga miyembro ng religious sector at mga abogado ng impeachment complaint laban sa bise ngayong araw. Inendorso ito ni ML Portolos Representative Laila de Lima na isa rin sa mga endorser ng pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pasado 12:00 ng tanghali, dumating ang mga complainants sa tanggapan ng House Secretary General kasama ang kanilang lead counsel na si Attorney Amando Ligutan. Halos katulad ng pangalawang impeachment complaint ang kanilang grounds for impeachment na betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption at iba pang matataas na krimen. Giit ng mga complainant, impeachable offense ang umano'y maling paglustay ng hindi bababa sa 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023 at ang 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim nito. Nakasaad din sa reklamo ang pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kaanak nito. Ang hindi umano pagdeklara ni VP Sara sa kanyang SALN ng kanyang kumpletong properties at interests at ang pagsasagawa umano ng political destabilization dahil sa naging partisipasyon niya sa hakbang ng maisog prayer rally na nagkikayat umano sa mga militar na patalsikin si PBBM. Can we give a free pass to the Vice President for stealing not 1, not 2, but 612,500,000 pesos. We certainly believe, as a litigator, I certainly believe that we have built a very strong case against the Vice Presidents. We attached the DEP's documents evidencing payments of the Vice President, proving allegedly how she spent the millions of pesos entrusted to her, being the Vice President and also being the head of DepEd. Paliwanag din ni Ligutan, tatayo ang kanilang impeachment complaint kahit pa hindi isama ang salaysay ni Ramil Madriaga na umano'y naging bagman ni VP Sara. With that court decision that makes impeachment harder than it should be, yes, impeachment has become an impossible dream, but we will continue to dream that impossible dream. Para naman kina Father Joselito Sarabia at Father Joel Sabaya na kabilang sa mga complainant, kasama sa kanilang tungkuling moral ang pagpapanagot sa bise dahil sa mga umano'y impeachable offense nito. So ang usapin po ay hindi lamang political, hindi po kami mga politicians. We believe there is moral concern and kaya nandito po kami muli. And we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte for the cause of truth, even due process. Kami po naninindigan na sa paniniwala po namin na oportunidad ito ng pangalawang Pangulo para sumagot sa mga katanungan na hindi nasagot. At sinasabi po niya nung una na hindi daw po siya nabigyan ng pagkakataon. At ngayon po ay binibigyan siya ng pagkakataon. Itong impeachment na ito ay isang legal na pamamaraan na nakabatay sa konstitusyon. Matatandaan din na kabilang sinaligutan at iba pang complainant sa mga nagsampa ng pangatlong impeachment complaint laban kay VP Sara noong December 2024. Naniniwala naman si De Lima na sapat ang porma at sustansya na ngayoy pangatlo ring impeachment complaint laban sa bise, kaya siya nagpasyang i-endorso ito.
Ang mga grounds po hindi po nalalayo doon sa mga grounds na sinabi doon sa second complaint. Hindi rin po ito lumalayo o nalalayo doon sa pinakamismong grounds ginamit ng more than 1/3 of the House of Representatives last year in endorsing and adopting articles of impeachment and transmitting the same to the Senate. Mas na-improve pa nga po. It's an improved version actually, if I must say. At dahil marami raw itong supporting evidence, sigurado raw ang mambabatas na papasa ito sa pagsusuri ng House Justice Committee ng sufficiency in form and substance. Umaasa naman ang mga complainant na maitatransmit kaagad sa tanggapan ni House Speaker Bogie D ang kanilang reklamo. Ayun, nagpanik na ang mga DDS mga kababayan. Kasi nga kitang-kita natin na malakas ang kanilang ebidensya ang hawak inattach doon sa kanilang ground, sa kanilang impeachment trial na inihain. Malakas ang mga ebidensya mga kababayan. Kasi nga documented not just a document sa mga papeles, merong trails, meron ding kalakip na mga videos. Diba? So malakas ang ebidensya mga kababayan. At alam yan ng mga DDS at naramdaman nila na malaki ang tsansa na itong si Sara Duterte ay ma-impeach mga kababayan. At yan ay kabang-abang. So ngayon, kumpirmado mga kababayan, kumpirmado umatras na. Sinong umatras, Sir Ivan? 'Di ba ang unang plano ng kampo ni Sara at yan po ay sinabi mismo ng kanyang attorney na si Po mga kababayan na kanilang ipipresenta, ipapakita nila kung sino si Mary Grace Piatos. 'Di ba yan una yung plano mga kababayan? Tapos kalaunan, bigla itong umatras na. So nakita ko kahapon mga kababayan sa interview kay Attorney Pua na hindi na nila ipapakita o ipresenta itong si Mary Grace Piatos. Bakit kaya si Ivan? Malamang sa malamang, yan ang naging desisyon or ideyang ibinigay doon ng legal team ni Sara Duterte doon kay Sara at saka kay Pua. Sa hindi natin malaman kung ano ang kanilang dahilan mga kababayan kung bakit ayon lang ipakita itong si Mary Grace Piatos. Hindi natin alam. Pero mga kababayan ko, isipin natin, para mapatunayan ni Sara Duterte ang kanyang claim na totoong tao yung kanyang inilista ng mga pagkain, example ito si Mary Grace Piatos, dapat ipakita nila kung sino yon. Pero bakit sila nag-decide mga kababayan na hindi na nila ipapakita or ipipresenta sa darating na impeachment case or trial kay Sara Duterte? Ibig sabihin, inatras na nila. Umatras na itong si Sara Duterte mga kababayan. Siguro sa tingin niya na mali ang kanilang plano na ipapakita nila itong si Mary Grace Piatos. Baka walang na-hire mga kababayan. Baka nag-atrasan ang kanilang plano na magbigay or maglatag ng mga peaking witness, mga fake witnesses, baka umatras. Baka hindi nagkaintindihan sa pera mga kababayan. Siguro lang DDS. Di ba nakakatawa talaga So kapormado, umatras na sila si Sara mga kababayan. So before natin ipagpatuloy ang ating talakayan, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, ang ating mga viewers na mga early birds. So nandyan sila si Alexander Villas from British Columbia, Canada. Nandyan din si Tess Faraon, Ana Cordoba from Poway, California. Nandyan din si Penny Bua from Carmona, Cavite. Kasama din natin si Flor Figo Mapag, Telma Palpalyato, Ninita Umale, Consuelo Corpus, GC Kim. Nandyan din si Emily Basorg from La Union, Yolanda Sebastian, Lorna Villanueva, Philma Cabato from Toronto, Canada. Nandyan din si Espernito, Kelly de Guzman Capuno from Tagaytay City, Cavite. Nandyan din si Hello Africa, Olivia Lupiga Lake from UK, Sammy Wright. Nandyan din si Percy Shalana from Seattle, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong pahayag ng abogado ni Ramil Madriaga sa kanilang plano sa darating na impeachment trial kay Sara Duterte. Kasi nga 'di ba yung affidavit na ginawa ng legal team ni Ramil Madriaga, ginamit din sa pag-file ng impeachment case yung second na nag-file ng impeachment case sa mga kababayan kasama doon. So ngayon, yan ay napag-usapan.
So ipapakita ko sa inyo mga kababayan kung ano ang plano din ng legal team ni Ramil Madriaga kay Ramil Madriaga. Kasi dito rin niya sasabihin mga kababayan na meron akong nakapatong sa ulo dito kay Ramil Madriaga para siya ipapaligpit mga kababayan. For more details, let's watch this. Kinumpirma ng abogado ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga na nakahanda itong humarap sa proseso ng impeachment sa Kamara. Sa isang news forum ngayong araw, sinabi ni Attorney Raymond Palad na kung ipatatawag siya ng House of Representatives, handa siyang dumalo sa pagdinig o kahit sa Senado at Ombudsman pa. Sinasabing si Madriaga ang inatasan na bumuo sa Vice Presidential Security Protection Group o VP-SPG at sa direktiba umano ni VP Sara ay naghatid ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang individual. Tanging sa mga news report anya nila nalaman na ang affidavit ni Madriaga ay isinama bilang isa sa grounds. Pinagsisikapan umano nilang makuha ang 3 mobile phones kung saan matatagpuan ang lahat ng mga ebidensya at plano nilang humingi ng tulong sa impeachment court. Pagbabahagi pa ni Palad, tinukoy ni Madriaga sina dating Presidential Advisor on Economic Affairs Michael Yang na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Ling Wei-xiong na nakakasalamuhan niya sa pagkuha ng pera. Paano ba kayo nagkakilala? Paano ka kinontak nitong si Madriaga? And give us some background there, who that guy is. Madalas kasi, may mga clients kasi ko sa Annex 2. So madalas akong dumalaw dyan as practitioner. Alam mo, pag marami kang mga nahahawakang malalaking kaso rin, yung mga inmates mismo, sila nag-uusap. So, merong tatawag sa'yo na nirepair ka ng isang inmate na acquit mo. Ganon yung sistema dyan eh. So, in the course of my practice, may nag-introduce na kung pwede ka raw i-handle. Sabi ko, kausapin ko. That's why I visited him. Referred ng isang client ko, hindi ko nababanggitin. So, nag-uusap-usap sila na kunin mo to, si Attorney Palad, ganyan. Tutulungan kanya, dedicated sa work yan. So, kaya ko siya na-meet. And then, doon ako nag-start mag-visit sometime October 2025 para ma-interview siya. Then, nung na-interview nyo, kayo ba naniwala agad sa kanyang kwento? O as a lawyer, medyo kinakailangang masagot muna ang inyong 1,001 questions? Yes, yung unang interview, maraming questions, no? So it took us mga around 4 visits around October to November para talaga maipagtanong doon sa mga circle of friends kung sino ba talaga siya. So pag sinasabi niyang connected siya rito, ipagtatanong namin yan. Of course, binabalidate namin yung kwento niya. Yung ibang bagay na kaya naming i-validate, ginagawa namin yun. So that's why second week ng October 2025 ko siya na-meet. I think natapos lang namin yung affidavit around November 29 na 2025. May isang buwan at kalahating pag-aaral din yung ginagawa namin. Sa inyo pong pag-uusap, ano ang pagkakilala niyo sa kanya? Kasi vague sa amin yung mga lumalabas sa kwento. Minsan, fake news pa, lumalabas. Paano siya naging specialist sa intelligence? Siya ba'y nasa service? Ano ang training na kayang narating? At bakit siya nagdadala ayon sa kanyang kwento ng malaking pera? Ano ang kanyang pagkatao? Well, sa usapan namin, and base na rin sa affidavit niya, una niya talaga nakilala si former President Duterte. He was referred to by, I think, Mr. Roy Logoles before. And since wala na siyang work then Roy Logoles, pinasa na siya kay former President Duterte para mag-work. And then later on, 2018, I think, inintroduce siya kay Sara, who was then Vice Mayor. At ang sabi daw sa kanya ni Duterte that time is that bantayan mo, alagaan mo. And yun, nagsimula na yung kanyang mga transaksyon kay Duterte as mayor. At pumasok na nga yung, kumbaga sa ang kwento niya is that nasa circle talaga siya ng pamilya at madala siya sa Davao. Kung anong iutos sa kanya, yun talagang operational niya. Ano po yung work as na binabanggit ninyo? Well, marami. Meron siyang tinatawag na mga political works, legal, counterintelligence, validation. As in, when you hire someone na nasa circle mo, kumbaga sa anything, di ba? Anything na iutos sa'yo, gagawin mo. Yeah. Misteryoso para sa amin ang kanyang pagkatao. Can you enlighten us? Bago siya nag-work as doon sa pamilya Duterte. Well, before, nag-aral siya sa College of Law sa San Sebastian. And then later on, nakilala niya na si Vice Mayor, I think Mayor Sara that time. Nagsimula na yung works niya hanggang makilala niya na yung mga circle of friends ni Mayor Sara and later on naging VP. So ang kanyang pinagmamalaking work is that he was entrusted to form yung ISIT, no?
yung Innovation for Society, something like for Philippines, Progressive Philippines, which he claimed na talagang binuo daw talaga to for the candidacy ni VP Sara for president. Kaya ang tawag nila dyan, Inday Sara is my president. Marami kami nakuha mga clippings, mga video footages na talagang yung isip stands for Inday Sara is my president. Yung funding yan, yung sinasabi niya yung mga pick up ng pera, kung anong utos sa kanya ni VP Sara kunin yung pera, i-deliver sa ganitong location, basically yun ang naging trabaho niya. Ano po yung kanyang intelligence background? Kasi parang prominent doon sa mga salaysay niya, nag-train pa siya. Yes, marami siyang mga trainings na marami siyang kine-claim na hindi niya kine-claim na naging government employee siya. Wala siya sa plantilla, hindi po siya government employee. Pero sinasabi niya, nag-engage siya sa mga intelligence works, nag-render siya ng work, sabi ko nga, not sa plantilla, no, yung sa Economic Intelligence Bureau, sa related sa ISAP, intelligence, and sa mga training courses, technical driving courses, security aspect, etc. And yung pag-work niya sa Economic Intelligence Bureau, na-validate ko rin niya sa isang lawyer na meron siyang kliyente na nakatrabaho niya rin yan si Ramil noong mga panahon na yun. Is he working for or working with? Kay VP Sara? Yep. Well, nung time na yon, no, bago niya nakilala, marami na siyang trabaho sa ibang mga politicians. Labas-pasok siya sa custom. Sabi nga niya, nag-work siya sa Economic Intelligence Bureau. At dumating yung point na talagang ang work niya kay VP Sara, lalo na nung nagsimula yung presidential campaign noong 2022. Yan, aktibo talaga siya niyan. Iniikot nila ang Pilipinas, yung pagsiset ng mga meetings sa Bicol, yung mga caravan nila, at ang sabi niya, yung galawan ng pera na inutos talaga sa kanya. Attorney, nung unang lumabas ho ang kliyente niya sometime late last year, maraming nag-akala na prelude yun na siya ay lumabas dahil eventually doon sa inaasahang pag-file ng second impeachment laban sa pangalawang Pangulo, magagamit yung kanyang testimonya. At mukhang nagamit na nga dahil itong pagkaka-file ng panibagong impeachment case laban sa pangalawang Pangulo, yung testimonya po ng inyong kliyente ay bahagi doon sa sakdal. Ano po ang komento niyo sa ganitong pananaw? Of course, hindi natin maalis yung mga haka-hakang gano'n. Pero when we prepared yung affidavit na yan, wala sa isip ni Ramil yung impeachment. In fact, sa news report ko lang nalaman na isinama nung dalawang complainants sa impeachment yung affidavit ni Ramil. Ang tangi ko lang mako-confirm yan is that nung matapos namin yung affidavit, napanotaryo namin at lumabas sa media, ipinal sa ombudsman, binerify ni Congressman Leila de Lima yung contents, nagpaalam siya kung pwedeng ma-interview without reference sa impeachment. Kasi syempre serious yung mga allegation. So, yung confirm ko rin na at one time nag-request si former Senator Trillanes na kung pwedeng dalawin si Ramil, pag-uusapan yung affidavit niya. And of course, we allowed him to visit. It happened etong January 2026. Yung pagsama ng affidavit ni Ramil sa impeachment, hindi ko alam yun. Sa news report, nalaman ko na isinama as one of the grounds para idugtong yung issue ng pagkawala ng pera, yung misuse ng confidential funds ng OPP at saka ng DepEd at yung funding ng election coming from POGO operation. So, hindi namin alam na isasama pala yun. Well, kung isinama pala yun, at least nandyan na siya. Ang isa po sa mga highlight ng testimonya ng iyong kliyente nung una siyang lumabas, ang sabi po niya merong mga pagkakataon na yung pangalawang Pangulo ay dumalaw sa kanya mula sa kanyang kung saan siya nakaditine. Pero wala pong malinaw na batayan para patotohanan po yung ganong claim. Maliban po doon sa sinasabi ninyo na testimonya ng ilang mga inmates na hanggang ngayon naman ay hindi natin mapangalanan. So, sa puntong ito po ba, attorney, ganun pa rin po ba ang sitwasyon? Meaning yung sa usapin na yon, wala tayong may offer pa na ibang mga ebidensya para patotohanan yung ganong claim? Yung pag-visit sa jail, talagang pinangangatawanan niya yan. Nung dumalaw kami sa Annex 2 sa Bikutan,
pinademonstrate pa namin, tinuro niya kung saan mismo dumaan si BP Sara na gate. Kasi may isang gate doon para sa mga lawyers and relatives. May isang gate doon para sa staff. So tinuro niya na dito dumaan. Dito sila nag-meeting saglit sa may tolda. After mag-usap sila ng personal, pumasok na si BP Sara doon sa office ng warden. At doon, nagtawagan na sila habang nandun si BP Sara sa office ng warden. Yung meeting na yan, marami na nagpatotoo sa amin yan. Of course, ayaw lang nilang lumantad at tayo madamay. Some BJMP personnel, official, confirm na dumalaw talaga siya roon. So, nung una, dinideny na dumalaw doon sa BJMP to meet some personalities. Pero later on, mismo si Sec Rimulya ng DILG confirmed the visit. Although sinasabi nga lang yun, ang dinalaw is ibang detainee at hindi si Ramil Madriaga. Pero at least, we were able to prove na dumadalaw siya doon. Yung pag-connect na ang dinalaw niya si Ramil, di ba, siguro darating yan sa ibang pagkakataon. At least nailagay namin si BP Sara na dumadalaw ng 10 oras ng gabi sa BGM. Isang katerba po yung mga paratang at aligasyon na ibitan niya sa pangalawang Pangulo. At wala naman pong substantial din na ebidensya para patunayan yung mga ganong aligasyon. Ang sabi lang po niya sa pamamagitan po ninyo, merong 3 telepono na dati niyang pag-aari na nakasurrender sa mga otoridad. At doon sa mga telepono na yon, doon nakalagak yung mga mahalagang detalye para patotohanan yung kanyang mga assertions. Ano na po ang nangyari doon sa mga telepono na yan? Well, base dun sa mga news report na nababasa ko, since isinama na yung affidavit niya doon sa impeachment, ang plano namin is that mag-file kami ng motion for the release of evidence kasi these 3 mobile phones, hindi naman siya ginagamit ng prosecution doon sa kidnapping case. So siguro once makuha namin yung specific details ng phone na nasa custody ng court, we will file the appropriate motion and citing as reason na hindi siya ginagamit sa kidnapping case. And number 2, we need to get the photos and text messages, call logs to support yung affidavit niya na gagamitin sa impeachment. So once na makuha namin yon, i-coordinate namin sa mga complainants na ito yung hinahanap ninyong mga photos at mga text messages na talaga magko-corroborate ng kanyang statement. Kasi ang sabi niya sa akin, attorney, lahat ng mga pick-up ng pera deliveries, bago ko iwanan yan, pinipicturan ko yan. So sabi niya, hindi naman nabubuksan niya yan from the time na magkaroon ng kidnapping case. So alam niya, intact pa rin doon yan. Thank you. Si VP Sara was flatly denied ever talking to Madriaga. How will this affect yung, alimbawa, nag-testify yung si Madriaga sa impeachment case? Sino pa saan kikiling ang Senado halimbawa? Flat denial ni VP Sara or statement ni Madriaga? Ano yung legal niyan? Well, sa batas kasi meron kami tinatawag na yung general denial lang. Sabi ni Ramil, kilala niya. Sabi ni Sara, hindi ko yan kilala. Pero we have several video footages, pictures showing kung gaano sila ka-close. No? Yung kainitan ng campaign sa presidential election, makikita mo sa isang video footage na yung tinatawag naming salubong sa campaign, kinuha ni BP Sara yung bandera at ang sabi niya, Sir Ram. At ang sabi ng mga member ng ISIP, Kuya Ram, tinatawag ka ni Mayora. So you don't call somebody ng Sir Ram kung hindi mo siya kilalang personal. May mga pictures kami na kuha sa Bicol. I was told ito yung time na mag-meet ata si BP Sara and former BP Lenny. Nandun din si Ramil noon. May mga pictures kami na magkasama talaga sila sa mga campaign. And kung makakausap later on si Ramil, hindi sa close niya kung sino yung inaanak niya sa pamilya, sa anak ni BP Sara, kung saan yung mga residences. Imagine, alam mo kung saan pupuntahan si BP Sara sa gabi, sa dami ng residence niya sa Metro Manila. Ibig sabihin, alam mo, matetext mo, pag pumunta sa BGC, alam niya. At may mga witnesses kami na farmers from Bataan na mag-confirm na dinadala sila ni Ramil mismong sa bahay ni BP Sara. Nakikita lang nag-uusap yung dalawa dahil nga yung concern ng mga farmers. So, between the general denial and yung allegation na Ramil na magkakilala tayo, mas marami kaming ebidensya to prove that. May kasabihang, dead man tell no tales. Sigurado ba kayong buhay pa yan? Mabubuhay pa sa mahabang mga panahon? Kasi anybody can
Imagine, madulas lang yan. Makatapak lang ng sabon paliligot na bagok ang ulo. Yung conspirational theory ay siguradong babaha. Noong October pa ho, sobrang ingat nung ni Ramil sa loob. Pag may mga operation galugad diyan na kung saan nagse-search yung BJMP ng mga cellphone contrabands, through our friends na pakiusapan yung BJMP officers doon na during the galugad, yung general population, wag siyang isama doon. So maggagalugad diyan, labasin lahat sa selda, may iwan muna sa selda yung grupo ni Ramil. After matapos yung galugad sa lahat ng mga selda, saka lalabas sila Ramil sa selda nila para i-check naman kung may mga kontrabando sila. Ganon yung nagiging setup. Kasi may mga nakarating ng info sa kanya na may patong na siya sa ulo, na kung sino makakapatay, makakasaksak, ganito ang presyo. So we take that with seriously, no? Kasi mismo mga BJMP personnel ang nagbubulong na, sir, may patong ka na, ganyan. So ang ginagawa ni Ramil, lagi siyang kasama sa circle yung co-accused niya sa kidnapping. Hindi siya humihiwalay doon. Magkakasama sila sa selda. Hanggat magkakasama sila sa selda, wala siyang worry doon sa security niya. Wala ho ba kayong planong mag-request sa korte o sa BJMP na ihiwalay siya? Since uso naman niyang involved sa ibang mga kaso, lalo ng high profile. Ang plano ho namin is mag-file siguro next week ng application sa Witness Protection Program in the hope na mailipat siya ng ibang detention facility. Now na ginamit na ng dalawang complainants yung kanyang affidavit, siguro we will try to request the DOJ to we'll apply for the Witness Protection Program sa DOJ po. Ang pagkakasalarawan po niya doon sa kanyang testimonya ay isa siyang bagman. Tama po ba yung Tama ho. term na yan? Ang pinag-uusapan lang po natin yung pag-deliver di umano niya ng pera at yung ibang pang mga bagay na may kinalaman doon. Pero ano po ba ang naging benepisyo niya if at all? Meron ba siyang naging pakinabang? Meron ba siyang 5%, 10% na binibigay sa kanya? Well, tinanong ko yan, no? Ang daming perang hawak mo, kumikita ka ba dyan? Inamin naman niya, attorney naman, binibigyan naman ako. In fact, meron siyang testimony sa akin no, na at one time, binigyan siya ng motor ni former President Duterte. As in, bumili siya ng cash. 2 Ducati, 2 BMW. Hindi naman ako makakabili niyan. Kahit i-check mo sa LTO, 4 na motor yan. Yung 2, pinangalan ko sa anak ko. Yung 2 sa akin. Cash ko binibili yan. BMW 1250 po? Hindi ko alam yung model eh. May mga pictures ako. 2 Ducati, 2 BMW. You can check sa LTO. Nagkaroon ako niyan. Cash ko binibili yan. Isa yon sa mga benepisyong nakukuha niya kay former President Duterte. Meron din siyang allegation at one time hinahanap niya si Colonel Asierto na pina-operate sa kanya yan. Meron siyang kwento sa akin na at one time binigyan siya ng 10 million. Yung 3 million doon, operational funds niya. So may sobra yan. So hindi niya naman itatanggi na kumikita siya, binibigyan siya ng pera pag may mga operation na inuutos sa kanya. Attorney, isa yan sa siguro magpapatibay, at least sa mata ng publiko, na totoo ang kanyang kwento. Kung may bunga, yung kanyang misteryong pamumuhay. Mayaman ba siya? May bahay ba siya? Nasaan ang mga bahay niya? At yung pera sinasabi niya, siguro naman kahit ATM, mayroon ito, Ang latest na info ko sa kanya, dahil nga nagkaroon siya ng kidnapping case, yung 4 na motor na pabenta na niya, naipasanglaan niya na rin yung bahay at lupa ng nanay niya para tulungan siya sa litigation sa kidnapping. So, sa ngayon, even yung pamilya, hirap akong kontakin kasi nga, because of what happened, pinatabi na, nagtatago, affected yung pamilya. Kahit yung asawa niya, hindi ko nakaka-text yan. So, dumadaan ako sa ibang layer for safety. Yung sa yaman, hindi namin napag-usapan eh. Basta sabi niya ngayon, sa totoo lang, gipit talaga. Gipit na gipit. Sa dami ng expenses niya, simula na magkaroon ng kidnapping case na yun. Pero kayo po naniniwala na talagang Prosecution. naging masagana ang kanyang pamumuhay sa panahon ng kanyang operasyon. Well, nung nakausap namin yung mga farmers, ang dami daw talagang perang hawak ni Caramel. Yung pagpapatayo ng iba't ibang programa during the campaign. Million daw yung talagang hawak ni Caramel na pondo during the campaign. As in, million talaga. Kaya nga napakaraming pondo ng Easy Pilipinas during the campaign. Dahil nga, isa siya sa naghahawak ng pera. May binabanggit siyang tungkol sa Pogo. Nakwento ba sa inyo kung magkano yung kinukuha niya sa Pogo? Yung specific details, puro na yun eh. Nakadouble bag yung pera. Meron siyang, wala doon sa affidavit, meron siyang mga allegation na
nagpipick up siya ng pera, dinadala niya as instructed by former President Duterte or ni VP Sara. Alam niyo kung saan sila nagpipick up ng pera. Pag sinabing ihatid mo kay ganito, ihatid niya yan. So maraming occasion, he named several politicians kung saan siya nag-deliver. Of course, pag tinanong ko siya kung inabot mo ba sa congressman at senator, sasabihin niya hindi. Kasi yung instruction lagi, iwan yung kotse kasama susi. Ganun. So duffel bag ito, kakaiba sa unang narinig namin kwento sa ibang sitwasyon na nakalagay sa kahon ng noodles. Well, sa kwento namin is mostly duffel bag. Ang tanong ko nga sa kanya, ba't hindi nyo na lang ilipat yung pera, kotse, to another kotse? Attorney, sa dami ng CCTV, mainit sa mata yan. Mabuting iwanan mo na yung kotse and susi. Mura lang naman ang second hand na kotse. Makakabili ka ng kotseng 250,000, mga van 300,000, tapos open deed of sale, iwanan mo na yan. Kaysa yung magbubuhat ka pa ng pera na ililipat, masyadong mainit sa mata yan. So hindi siya nag-drive ng armored van. Ay, hindi. In fact, may isang detainee sa BJMP na co-accused niya. Of course, hinahayaan niyang kusang magsalita na yung tao na yon co-accused, can corroborate yung pick-up and delivery ng pera. Kasama niya sa kidnapping case. Ayaw niya lang i-pressure na magsalita na rin dahil natatakot din. So mas level up ito. Yung iba, bumibili lamang ng tiga 4,000. Is naka-sale pa. 50% off. Ito ang luggage niya, kotse mismo. Kotse mismo, oo. Iwan susi, iwan sa mall, iwan sa parking. Ganun daw yung galawan nila. Last question po, attorney. Doon sa kanyang experience, ito ba yung unang pagkakataon niya maging bagman o naging bagman na siya ng mga dating politiko before? Well, sa usapan namin ngayon lang, no, yung galawan ng pera ngayon lang. Yung mga kwento niya sa ibang politiko noon hindi. Talagang nag-start siya mag-work 2018 onwards eh. Mabisyo po ba si Madriaga? Kasi yan daw kasabihan, well, hindi man tayo judgmental, pero yun ang nakikita natin eh. Yung dinadaanan ang tawag yata dyan laughing money sa underworld. Magastos yan eh. At saka yung pamumuhay, of course, hindi yung mga pamumuhay na hindi gusto ng taga-DSWD. Marangya, mamahali ng alak, at iba yung taste nila. Yun po ba yung dumaan sa ganong phase ng buhay itong si Caramel? Alam ko hindi. Ang alam ko mga bigay lang sa kanya eh. Pati yung isang phone na gusto namin makuha, bigay sa kanya ni former President Duterte. Yung mga motor. Hindi ko nakikita yung rangya ng buhay. Never pa. Magkano ho ba ang Ducati? Hindi ko alam. Ang alam ko nasa mga 2.5 yan pataas average yung mga motor. So, 10 milyon. Sabi niya, cash niya daw binili yan. Cash binili. Okay. So, ano lang yan? Pang-amlak lang na kwento. Kung sakali po that this goes to trial, ready naman po kayo na i-present lahat ng video, photos, and lahat ng documents na meron kayo? Yes. Kaya nga ho, yung efforts namin na makuha yung 3 mobile phones niya, sabi ng attorney, makuha mo lang yan. Andyan lahat ng ebidensya. Kaya, of course, we will exert our efforts na kung hindi namin makuha yun sa paraan namin, at least the impeachment court can subpoena, can order the court to surrender the 3 mobile phones for forensic examination. Di ba? Yari ito si Sara Duterte mga kababayan kapag matuloy na may presenta itong si Ramil Madriaga gawing witness doon sa impeachment case kay Sara Duterte. Walang lusot itong si Sara mga kababayan kapag matuloy yan. Kasi nga di ba, ni-request din ni Congressman Thierry Redon itong si Ramil Madriaga. So sana matuloy mga kababayan. At yan ay kaabang-abang. Di ba? This is getting exciting. So anyways, kasama din natin. Nandyan si Shirley Risman from Ohio, USA. Hi to Evelyn Garcia, Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Tony De Los Reyes, Apolonio Nocido. Hi to Tony Hunters, Vlogger TV. Nandyan din si Tessie Stein, Mario Palanog, Ryan Incosi. Hi to Tita Sarcastica, Marian Gier, BTS Army, Lula Taray from Tokyo, Japan. Nandyan din si Abilino, Maymay Kiamko Tarikan. Hi to Tita May Dunes, Mextalk Vlogs. Nandyan din si Velma Baltasar, Mike Ivan, Lalaine Pahe, Susan Hera, and hi to Maruha Khan. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Ang pinaka-importante kasi dito sa ating bansa ngayon ay manalo yung karapat-dapat na kandidato at therefore mapigilan yung pagbabalik sa pwesto ng mga Duterte. Kasi ang mangyari, pag nakabalik sila sa pwesto, gigibain nila yung demokrasya, gigibain nila yung ekonomiya,
at yung mga aabusuhin yung kapangyarihan kagaya nung nangyari dun sa original na Duterte, yung tatay. So yun yung pinipigilan natin. Ngayon kung kakandidato kasi ako, yun ang tututukan mo, syempre yung kandidatura mo. Di ba? Kandidatura mo. So kung senador ka o mayor, kung ano man, so imbis na makakatulong doon sa primary objective, madidistract ka. So yun yung ating posisyon sa ngayon, given the circumstances now. Ngayon, kung in the future, magbago yung circumstance, for as long as the objective remains the same, kailangan hindi na manalo yung mga Duterte. Yun. O kasi hindi imaginein mo kunyari tumakbo ako bilang let's say senador, sabihin mo na kahit manalo ako tapos mananalo din si Sara, nako ang bigat no. Wala magagawa yung senador o mayor, ititirisin ka lang kasi nakita naman natin anong ginawa nila, di ba? Kay Senator De Lima. Ako nung panahon na yon, gusto rin akong patayin, gusto rin ako ipakulong. Siguro talagang pinagpala lang tayo ng kaunti. May hindi pinayagan siguro ng Diyos na mangyari. Kaya nalusutan yon. Pero this time, I doubt it kung malulusutan ko yan. Siyempre, ganito po ang natin naririnig ko po namin kayo palagi. And maganda po yung motibo nyo na ito pong binabalak nyo na unity. Kumbaga, tayo po ay kailangan pumasok sa isang pagkakasundo upang hindi po makaporma sa darating na 2028 if ever. Kasi ako, naniniwala ako may impeach to May impeach to si Sara Naniniwala ako na kasi. Kung hindi po talaga, naniniwala po ako dyan sa unity nyo na ano pong plano nyo po dyan, Sentry? Yan po yung aking advocacy. Kaya nga, imbis na maging kandidato, itulak ko na lang ito. Kasi ang importante dito kasi alam ng bawat panig, yung middle forces, yung tinatawag ko, andyan na yung mga dilaw, mga pink, yung mga bumoto kay Senator Pacquiao, saka kay Mayor Isko. So, lahat-lahat yan. At yung mga maka-admin, yung mga Marcos loyalist, isa yung layunin. Di ba? Oo. So, ano tayo? Kailangan magtulungan para sa common objective. Kasi ako, sinasabi ko nga, Nyolo, no? Opo. Banat Boy. Nung nagkakampanyahan noong 2022, dinandoon kami kay Lenny. Tapos, ang namin noon, ina-assume namin noon, si Presidente Marcos, then candidate Marcos, siya, would continue yung mga polisiya ni Digong. Duterte. Oo, kasi ni Duterte. Kasama niya si Sara. Oo, assumption. Di talagang, siyempre, ginawa ang lahat para manaling kandidato namin. Pero talagang iginuhit ng tadhana ang panalo si President Marcos. So, nung mga unang buwan, inoobserbahan natin, di ba? Nahinto naman yung patayan, naging, hindi na hinaharas yung media, yung mga oposisyon. Opo. Tapos, itong si Laila de Lima, pinalaya. Tapos, eventually, yung ICC. Kumbaga, ito yung mga hinahangad namin noon. Nangyayari. Di ba? So, ibig sabihin, sabi ko nga, I was the first to admit na mali yung mali yung assessment ko.
Kaya ano rin, di ba? So ngayon, ito pala, okay naman pala. Under the Marcos administration, in democratic space na hinahangad. O di, kung nakuha yun, di ba, nahinto yung EJK maliwanag Di ba? Hinahabol pa yung mga nagkasala doon. O pati yung mga sindikato ni Digong, hinahabol. Pati nga ngayon, yung pati itong sa flood control na to, nagsimula yan kila Digong So lahat ng mga gusto natin mangyari, nangyayari. Di, kung ganyan, di magsanib puwersa na lang tayo for a common cause. Wait lang, Sen. Total, bago tayo pumunta dun sa kasi may tanong ako sa'yo before nung first interview natin. Kasi you speak of Mayor Lenny, then VP Lenny. Kunyari, naalala mo siguro yung tanong ko noon before May isang bangka, 3 kayong nakasakay. Tapos, lang ang marunong lumangoy. Sena, ngayon, ang sasagipin mo, medyo mas intriguing tong tanong ngayon kaysa nung dati. Dati, madali lang si Kibuloy at si Duterte tanong. Ngayon, ang dalawa mong kasama, si Senator Risa Hontiveros at si VP Lenny, sino sasagipin mo, Sen? Kung ako lang naman yung marunong kung nasa bangka na sila, ganun ba yun? Di ako na lang yung tatalon at lalangoy na lang ako sa gilid, di ba? Hindi naman yun, di ba? Ayun naman ang kuwan doon. Kasi ito, si Senator Risa saka si Mayor Lenny, nakilala ko ng malalim yan, sila parehas. Mabubuting mga tao sila. Yung puso nila nasa tamang lugar. Pero ang kaibahan nila is si Senator Risa, ipaglalaban ka niya. Doon siya sa kung kailangan gitgitan at ikaw na agrabyado, titindig siya para sa iyo. Si Mayor Lenny, hindi ganun ang kanyang estilo. Yes. Oo, meron siyang sariling advokasya. Siguro kung peacetime yung politika natin, pwede yun, di ba? Yung peace time pero kailangan natin talaga yung kayang tumindig, di ba? Nakita mo itong kay Sara na pagka pag nagwawala, nakita niyo ibang mga senador tumitiklop. Alam mo sa Senado nung inimbisigan, isa lang yung tumindig sa kanya. Si Senator Rita. So yun yung nakita ko. Na hindi ko nakikitang gagawin ni Mayor Lenny kasi iba yung pagkatao niya, iba yung estilo niya. Tapos, besides, magkaibigan pa sila ni Sara. Alam nyo, Sentry, alam nyo po, pinagtatanggol ko po kayo dyan sa vlog ko Kasi, alam nyo, hindi sa totoo lang po, kasi ganito po yan Sa 40 po ng mga Duterte, lalo na Sara, hindi po uubra yung, sinasabi ko po sa kanila na hindi uubra yung isang Lenny Robredo. Kailangan talaga medyo Larisa Hontiveros na may palaban, papalag, at may talagang if babardugulin mo, babardugulin ka rin. Kasi si Ma'am Lenny, mahinahon type na isang tao. And naiinis nga rin po ako dun sa mga ibang mga dilaw at pink na bumabati ko sa inyo na parang binabatikos pa kayo na dahil na sinasabihan nyo si Lenny ng ganon. And na sinasabi ko naman sa kanila, Sentry, na hindi nyo alam kung bago kayo magsalita, tingnan nyo muna yung sakripisyo at background ng isang taong nagawa niya para sa bansa. Doon kayo mag-focus. Hindi yung sa ini-initiate nyo lang dahil type nyo. Hindi kasi ganun Hindi kasi ganun ang logic, di ba, Sentry? Oo, I agree. Pero ito, madagdag ko lang, Nyolo and Banat Boy. Kasi, nagkausap-usap na Yung mga ganyang sentimiento kasi, dahil syempre, talagang mas gusto nila si Kumbaga kung merong mga DDS na talagang solid talaga na hardcore na supporter ni Digong, meron ding mga hardcore supporters ni Lenny. Na ito, talagang kakanti mo, talagang nag-aalboruto. Pero, ito na ngayon yung usapan.
Nung nag-meeting sila last week, tinanong ng diretso si Lenny kung tatakbo ka ba o hindi. Sinabi niya hindi siya tatakbo. So wala na tayong pinag-uusapan. So tinanggal na yan siya sa equation. Ang pinagpipilian na lang ngayon na mga dilaw at pink ay si Bam Aquino tsaka si Risa Hontiveros. So silang dalawa na lang ang pinagpipilian. So ganun ngayon. Ako naman, bakit mas kumikilya ako kay Senator Risa? Kasi pagka kasi si Senator Bam, alam nyo, Aquino Marcos yan, masyadong malalim ang sugat. Yung mga solid na dilaw, talagang hindi yan papayag na magsanib puwersa with the Marcoses. So, yun ang problema natin. Paano yan? Kung magsosolo sila, o kunyari, may admin candidate, may candidate din yung dilaw, tapos may candidate si Sara, o mahahati talaga yung persa. So, maghahati. So, yun yung nakikita ko. Tapos si Senator Risa, pananaw kasi alam niya yun. Alam mo, ano yan, dating aktivista yan. Opo. Pero alam niya ngayon sa puso niya kung ano yung kailangan ng ating bansa para siguraduhin na magtagumpay yung the forces of good, kumaga. Opo. Ito yung magsanib pwersa. So, open siya dyan. Yun. Pero, Sentry, ngayon medyo, medyo sariwa pa kasi yung, yung impeachment na inahain kay PBBM dun sa marami kasing, narinig ko kasi yung advokasya mo or yung sabi mo na, I think you will be the bridge between the red and the yellows. And ako naman nung unang pagkarinig ko nun, natutuwa ako kasi ako usually I act as a bridge pag sa mga dating sa mga vloggers kasi ako may mga kaibigan, kami nila Tolñolo, may kaibigan kami mga dilawan na vlogger, kahit na mga DDS na vloggers. So parang kami din nagbi-bridge. So I get you with that. Ang how will you be able to reconcile yung idea na kasi parang we were I'll be straight at Sentry kasi medyo na-hurt kami dun sa pagpanig ni Senator Laila de Lima doon sa impeachment na isulong. Kaya lang siguro kung ba't kami na-hurt para meron ding konteksto is we were really rooting for Senator Laila de Lima. All the things that he was doing nung mga recent months is parang talagang okay naman, maganda, okay. And then all of a sudden, not only me, medyo nagdamdam nung pagsang-ayon niya dun sa na may substance yung impeachment. On the other hand, marami yung nagsabing hindi. Sentry, ano pa lang po mo sasabi niyo po sa ganyan? Okay, ganito. Unang-una, liliwanagin natin, si Congressman Laila de Lima at si Senator Risa Hontiveros, magkaibang tao yan. Okay? Magkaibang tao. Iba ang levels of maturity. Kami magkakasama kami ba sa Hanay. Ako, iba naman yung pananaw ko. Iba ang pananaw ni Senator Risa. Iba rin ang pananaw ni Kong Laila. Pero, kapag dikdikan na yung labanan, maaasahan yan si Kong Laila na hindi yan papanig sa mga Duterte. Liliwanag yan kasi ano na nga ginawa sa kanya, di ba? Oo. Tapos kumaga, ano lang yon. Siguro, she just wanted to be fair. Makakalkulado din yan, ha? Hindi naman makakalkulado anyway. Pero si Nyolo kasi nagtatampo. Nyolo, wag ka na magtampo kasi. Hindi, ganito. Alam mo, si Kong Laila, yan, sport yan. Kapag kakailangan yung batikusin siya dahil sa ginawa niya na yun, game lang. Birahin nyo lang. Kasi ganun yung democratic space na binigay netong Marcos administration na galing tayo nung Duterte administration. Nung Duterte administration, makanti mo lang kung sino, si Panelo, Harry Roque, talagang dudumugin ka na ng para bawal batikusin. Ito hindi. Yung ginawa ni President Marcos,
sige, siya nga pwede mong batikusin eh. Hindi ka dinudumog, di ba? Hindi ka tatakutin na itotokhang ka o ano. So yun yung democratic space na hindi na-appreciate ng mga tao natin, yung kaibahan, nung panahon ni Duterte, hindi mo magawa yun. Ngayon, magagawa mo kay Marcos, other administration. So kahit sino pwede mo batikusin. Pwede mo batikusin si Kong Laila. Na bakit mo sasabihin may substance yan? O gano'n. So, gano'n lang naman yon. It's fair game ito. Fair game. Pero, alam natin yung, dyan, kumaga pag crunch time, alam natin kung saan papanig yung mga yan. Oo nga. Kaya, Nyolo huwag ka na magtampo Hindi, alam ko yan. Sabi ko nga, Sentry, kung pwede ko lang sabihin yung secret ni Sentry at ni BBM, sasabihin ko na. Diba, Sentry, wag muna, no? Sentry, wag muna, no? Napapanahon. Diba? Tinago yun. Napapainom ako ng tubig sa'yo, Nyolo eh. Kita mo? Sabi ko sa inyo, may secret kami nila Sentry, kami lang magtotropa yon, di ba, Barat Boy? Bawal yun. Bawal lang yun, ha? Okay. Barat Boy. Sentry, wait lang. Sige, na tayo. Si John Vic Remulla, balita ko, nagkakairingan kayo, Ano bang, nun, may... Totoo bang nagkakairingan kayo, Sentry? Hindi, ganito. Constructive criticism yung sinasa akin. Di ba? Alam nyo, na-imagine nyo, kung mauhuli nila Secretary John Vic, sina Atong Ang, Bato, Leonardo, Bantag, kung sino-sino pang mga pugante, hindi ba mas pabor kay kay President Marcos? Correct. Di ba? O kita nyo si Secretary Abalos, ihambing natin. Nahuli niya sila Alice Guo, di ba? Kibuloy, o kung sino pa yung mga pulis na involved sa drugs. Yun yung hindi kasi siya nagbababad sa presscon. Yun naman, di ba? Pwede ka magpa-presscon pag score ka na. Pag nahuli mo na, tama lang, di ba? Kuhanin mo yun. Yun lang naman yun, constructive criticism. Tapos sinabi ko, alam mo yung mga police, yung mga commanders dyan, bigyan mo lang sila ng time-bound na mission, gagawin nila yan. Pero pagka wala kang walang mission na binibigay sa kanila, walang rin, di ba? Walang motivation sa kanila to prioritize yung mga yun. Diba? Oo nga. Sentry, ito, dumako naman po tayo dito. Ito po kasi, nakita po natin yung pinanood natin na PBBM impeachment which is insufficient in substance. Ngayon, dako naman po tayo dito, shift tayo dito sa tingin nyo po, 3 na po as of the moment, 3 na po ang nasa impeachment ni Sara Duterte. So dito, ano po ang magiging proseso nito sa House of Representatives sa tingin nyo? Dito pa lang po ba sa House talagang magkakabukingan na? Ano po ba process bilang isa rin po kayo sa mga kasama nag-file ng Tindig Pilipinas? By the way, bumawi si Kong Laila, siya yung nag-file doon. Ngayon malaking bagay yung final niya kanina kasi alam ni Pulong na, mas masyado maaga. Ang sabi ng Supreme Court, February 6 daw. Final naman natin yung impeachment last week kasi ang sabi naman nung Supreme Court January 14 to January 24. Yes. Ibig sabihin nun, pwede na tayo masingitan. So, final na natin yon, di ba? Yes. Pero ngayon, wala na silang lusot kasi parehas ng na-cover. So, anyway, after that, ang mangyari kasi ganito. Assuming makapasa siya sa form and substance, di ba? Diretso na ngayon ito sa presentation ng ebidensya. Kasi parang preliminary investigation ito sa korte. So, ano ba yung Ano ba yung basihan mo ng impeachment? O di ilalabas natin isa-isa. Alam mo, nakita na ng mga kababayan natin yung sa Quadcom. Diba?
nakita na din yung sa mga video. Pero alam mo, ito ang nakita natin sa mga pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Alam niyo ba na yung video ni Sara Duterte na yung minumura niya si oo. President Marcos na ipapapatay Papapatay, niya, ganito. oo. Alam niyo bang hindi nila napanood 'yon? Maraming Pilipino hindi napanood okay. 'yon. O tayo lang na mga nakatutok sa politika ang nakapanood nun. Ito Okay. ngayon ang pagkakataon. Pagka prinisenta mo ito sa committee hearing, mabigat yan. Makikita nila na grabe pala ito si Sara. So, una na yan. Pangalawa, yung mga Mary Grace Piatos, kung paano nila winaldas yung pera, na gumagamit lang ng kung ano-anong mga pangalan. 'Di ba? Oo. Makikita ng mga tao yan, pwede pala yan, ganun pala ang ginagawa nila. Ano yun? 125 million in 11 days. 250,000 pesos per day ang bayad sa safe house. Mabigat yon. Plus, yung kay Ramil Madriaga na yung binaabot yung pera, tas binibigay ko saan-saan. So, yan, lalabas yan. Ang difference nito kasi sa Quadcom, yung Quadcom, mabilis yun nun sa live streaming, ang dami nanonood. Pero lalo na sa impeachment proceedings, talagang panunuurin yan. So, yun. Tapos, ang pinakabahan ni Sara is itong bank accounts. Pinagkakapigil-pigilan nila itong mag-ama noong pa. Ito na ngayon, sa wakas, lalabas na yan. Pero Sentry, parang di ba sabi nung dun sa yung pag sa AMLAC ba hindi pa yan mailalabas nung nagsabi si Sino? Ombudsman Boying na pwede nang, di ba parang naglabas na rin siya ng kanyang SALN? Hindi pa ba yun? Hindi pa. Oo. Iba kasi yun eh. Yung SALN, yan lang yung magiging basihan. Ang dineclare ni Sara, magkano? Di ba? Okay. Ang tanong dito, pagka lumabas yung mga bank accounts, yung sa AMLAC, mga flag transactions, makikita doon, teka muna, ba't itong mga ito, hindi mo na i-deklara dyan sa SALN niyan? Kaya yan yung isang betrayal of public trust niya. Kasi, di ba, Vice President siya, hindi siya nagde-declare ng wealth niya. Tapos, ang tanong dito, kahit mo i-declare yan, saan galing yan? O lalabas dun sa mga dokumentong presenta ko, drug lord, may dividendo siya. Cheque, binibigay sa kanila, bawat isa sa kanila may kinikita. Kapatid, may kinikita silang dividendo. Drug lord, mabigat yon. Ngayon, mayor siya nung panahon na yon. O ngayon, sasabihin na, teka muna, mayor yun. Na noon pa lang, tiwali na yan. Accumulate na yan ng ill-gotten wealth. Tapos hanggang ngayon, lalo na at hindi niya dinideclare sa SALN. Di ba? So, continuing crime yan, ika nga. Ngayon, pag lumabas pa, yung bilyon-bilyon na pera nila, di ba? Maraming mga pa rin. Kahit na nga, sabi ko, kahit bumaril ng tao na EDSA si Sara, araw-araw, hindi pa rin sila bibitaw eh. Pero yung mga moderate na supporters niya, yung mga soft supporters niya, malalagas yun. So yun, doon pa lang, makikita na. Yung mga nagdadalawang isip, no? Yeah. O yung hindi buo loob, yung tipong name recall lang, Sara, sige. Pero yung hindi gaanong diehard, hindi yung nakikipag-bardagulan para sa mga sa mga Duterte. Makukuha natin yon. Liliwanag yung nila, pananaw nila. Sentry. Sige, ikaw muna pare. Sige. Ako muna. Wait lang. Kasi may phone-in question. Sentry, medyo medyo mabigat yung tanong Kasi para at least masagot mo din. Sinasabi nila, wala ka naman daw trabaho.
Ngayon, how do you manage na yung magpaimbestiga, magganto, magganyan? Sabi, daw ba, it's either marami ka raw nakulimbat dati. Yun ang sinasabi nila sa entry, ha? Maganda rin na may tanong ko para at least masagot mo si entry. Sige. Okay lang yan. Hindi, ganito. Ganito kasimple. Kung meron ako nakulimbat, 6 na taon si Duterte sa pwesto, 30 kaso yung i-file niya sa akin, ni isa walang corruption case doon. Ano yun? Mga libel, inciting to sedition, kung ano-ano, binawi yung aking amnesty. Pero kung meron, dapat, di ba, hawak mo yung gobyerno. Andyan kayo, mga dokumento, lahat-lahat, dapat makikita mo yan. Pero wala Di ba? Wala siyang nakita. Sabihin, hindi totoo. Nasa kathang isip lang nung mga makaduterte yan, pinipilit nila para madungisan ka, para yung mensahe mo, madudungisan din. Okay, ngayon, ang tanong, ano ba, wala naman daw akong trabaho? Meron po tayong trabaho, tayo ay Teacher, teacher. Tapos may consultancy work din tayo. So, yan, di ba? Hindi naman tayo, nagiging parang palamunin. Kumbaga, meron tayong, yung pag-iimbestiga, ganito. Open sources yan. Open sources. Di ba? Ito, yung mga nakuha sa Quadcom. In fact, yung mga i-final sa impeachment, galing sa Quadcom. Yung mga final ko kay Duterte, aside dun sa mga dokumento na kalap ko nung senador pa ako, yung iba galing din sa Senado, galing sa Quadcom, edi na-file. Kaya nga yung sinasabi nila, bakit daw ako hindi ko daw ma-filean yung mga kado ni President Marcos. Napakasimple lang. Bakit ikaw na nagsasabi na merong kaso, ba't hindi ikaw ang mag-file? Di ba? Bakit ko dalawa lang ang kamay ko. Uunahin ko na yung mga Duterte bago pa yung iba. Di ba? Oo, tama. Full-time. Ganyan din Yung sagot bang ko ito, sa mga to, entry sabi ko, minsan. Pagka tinatanong ako, alam mo, kung batas ka, dapat patas ka. O ba't di mo binabanatan ganito? Andiyan ka na para bumanat. Di ikaw na bumanat. Yung precisely. At may mga kasama rin kami mga sa Dilaw na sa mga P na tinatanong yon. Dapat din daw makasuhan din di President Marcos. Ito, ganito, meron ka bang ebidensya o testigo? Wala. O sabi ko, ano yung ipa-file natin? Di ba? Gano'n naman. Libre ka naman Pwede ka namang mag-imbestiga o i-file mo na. Wala naman. Sabihin wala. O paano yun? Di ba? O ito, nag-investigate na yung ICI, nag-investigate na yung Blue Ribbon. Kung ano yung lumabas doon, edi yun na. Kasi sila yung nasa poder para maghanap ng magkalkal na mas malalim. Di ba? Tayo, nasa labas tayo, yung open sources lang makukuha natin. So, ikaw pa inuutusan, no, Sentry? Alam nyo, say, yun nga, buksan mga, alam naman natin yung mga DDS, ang babatikos, mga walang utak yan, mga yan So, eto po, eto tanong ko. Sentry, if ever, anong masasabi nyo po, given the fact, yung bali, ito na to ng impeachment. So, nakita na natin yung iba, yung mga suhol ni Sara, pero dako tayo dito kay Ramil Madriaga. Yung substance nung kay Ramil Madriaga, ano pong masasabi nyo? Meron po ba kayong nakita dyan na medyo matibay na mapanghahawakan natin para ma-take down talaga ang kademonyohan ni Sara Duterte? Okay. Nung unang lumabas yung affidavit niya, so, syempre tayo, curious tayo. Ngayon, ayaw din naman natin kagad biglang sunggaban niya na ebidensya como against kay Sara. So,
Ginaano ko muna, inimbestigahan ko muna, 'di ba? Bina-ground check natin, tapos ultimately mismo inintay 3 oras kami. Nagpaalam ako sa abogado, tapos dun sa kanya mismo, o di gusto naman niya, o sige. 3 oras. Talagang ginisa ko ito. Parang yung para ding nasa Senado. Ano ba yung background, lahat-lahat? So, given the lack of time, kasi yung 3 oras, mahaba yun, pero marami pang kailangan. While meron mga gusto mong pang maklaro na punto, pero na-establish ko na talagang magkakilala sila. Yun. Sara. Tapos, na-establish ko na may kakilala si Madriaga na mga malalapit sa mga Duterte in general. In fact, he was the first to admit na mas dikit siya sa mga kay Digong kaysa kay Sara. Sara. Tapos, so tinitingnan ko yan. Ngayon, yung iba dokumentado naman. Di ba? May mga official documents na nakikita. So, ultimately, meron siyang aligasyon. Ang pinakang ebidensya dito, siya bilang testigo. Di ba? Ngayon, kung wala kang kakoneksyon, kunyari may isang standby lang sa kanto na, sige nga, gawa nga ako ng affidavit at ituturo ko si Sara Duterte. Mahirap magtahi-tahi ng kwento, maglubid ng kwento kung talagang hindi kayo magkakilala. Hindi mo masasabi yung mga impormasyon na ang makakasagot lang yung tunay na may kakilala sa kanya. Correct. So, sa punto na yon, yun na pwede na natin isama ito, yung aligasyon niya, impeachment. Ngayon, doon na lang sa cross-examination ng prosecution or ng defense ni Sara, doon na makikita ng taong bayan kung credible nga ba itong si Madriaga o hindi. But as far as I'm concerned, yung dumaan siya sa aking proseso ay hindi ito isang tambay lang sa kanto na gumagawa ng kwento. Sentry, Yun. Sentry, follow up ko lang baka makaano ko eh. Yes. Yung sa mga allegations yun nun, meron ba na idugtong si Ramil? Parang meron ba siyang napuno sa fill in the blanks nyo noon na hindi nyo pa nakikita noon para madugtong sa mga, halimbawa sa bangko, kay Sami Uy, meron po bang mga na idugtong siya para sa iyo? Ito yung dugtong kasi niya, yung doon kay yung confidential funds ni Sara. Yes. Binigay kay Kernel Nolasco, tapos siya binigay niya kung kani-kanino. Yung mga pangalan na binigay niya, tunay na mga malalapit sa mga Duterte. So, yun ngayon, pati yung modus, dinidescribe niya. Yun ngayon yung yung pinakang flow kung paano na-distribute yung pera na hindi ginamit doon sa intended purpose. Yun. Kaya ngayon siya masasubject sa impeachment. Kasi ang claim nila, Sara, okay, itong pera na to, kahit yung liquidation ay using fictitious names, pero allowed daw yan, na hindi naman, tapos ginamit ito for so and so purpose. Sabi nila, pambayad ng safe house, kung ano-ano. Pero, lumabas dito kay Madriaga, hindi, binigay kung kani-kaninong mga private persons na hindi naman konektado doon sa kanilang mission as DepEd Secretary. Yun, sa pool. Tol, Banat Boy. Ay, doon tayo kay speaking of kasi nung last interview ko hindi pa nakakulong si etong si Digong. Medyo nagmintis ka ng 2 months Kasi nasabi mo, siguro in 2 months pero happy naman tayo dyan kahit ano pa. Ang tanong ko, may anong fearless forecast mo ngayon kila mag-reset tayo. Alam ko meron ng forecast nung kila Bato. Kay Bato, kay Bongo, and I think later on, even Sara will be makakasuhan sa ICC.
Okay, ako, I will be the first to admit na base sa aking impormasyon, si Sara hindi masasama sa ICC. Okay? Kulang yung ano. Alam natin na totoo yung assertion nila Matubato, nila Las Cañas, pero kulang pa kami ng isang insider witness na magko-corroborate nun. So, given yung threshold, mataas kasing threshold ng ng ICC, kailangan yung ebidensya sobra-sobra na talagang walang kaduda-duda. Kaya nga nung nag-issue sila ng warrant kay Digong, ibig sabihin talagang lampas-lampas yung kanilang ebidensya na certainty of conviction ang kanilang standard. So yon. Ngayon itong kay Bato, tignan natin. Kumbaga, hindi ko naman i-confirm or deny tungkol sa warrant, pero nasa sa kamay ni Bato yan. Kasi sinasabi ni Ombudsman, yung arresting officer nasa Senado. Pwede niyang isapalaran, di ba? Pwede niyang isapalaran. Meron ba o wala? O, isapalaran mo. O ngayon, punta tayo kay Bongo. Yung kay Bongo, binubuo pa nila. Counting testigo pa, pero darating din yan Darating din yan. Kasi na-establish na nila yung pinakang teorya kung anong role ni Digong, role ni Bato, at role ni Bongo. Si Bongo, siya yung head, hindi lang siya yung tagabayad, kundi siya yung head ng Special Operations Group ni Digong na ang pinapatay yung mga kakompetensya ni Michael Yang, yung kompetensya nila, yung mga pulis na hindi kasama sa network nila, yun ang kanilang tinutumba. Yung kaya makita mo, 'di ba, may mga pinatay na mga Chinese drug lords sa kulungan? Oo. Opo. O kasi mga miyembro ng ibang triad 'yon. Kasi si Michael Yang, ibang triad siya doon sa ibang mga pinatay. Kasi kailangan nilang i-monopolize, kailangan sila na lang yung magbebenta ng droga sa Pilipinas. So, yun yung role ni Bongo. Si Bato naman sa kabila, ginamit naman niya yung sa police, 'di ba, yung tokhang, yung double barrel para matakot yung mga Pilipino sa kanila. Psychological yung impact, 'di ba? Pagkapatay, hindi nila nililigpit kaagad yung bangkay. Gusto nilang nakahandusay doon sa bangketa para makita ng mga nasa barangay, nako, matatakot sila. Kagaya nung ginawa nila sa Davao. Kaya yung mga taga Davao, na brainwash na sila Akala nila ang gagaling ng mga Duterte kasi all this time hindi po pwede silang batikusin. Kasi pag batikusin mo, patay ka. Di ba? Pag media ka, mag-report ka ng anomalya ni Digong, patay ka. So ngayon, mas madaling kumbinsihin mo na lang na magaling siya. Para, di ba? Kaya nalalagay sa pilig. Sentry, hindi naman pwede magdagdag dyan sa ang tawag dito dyan sa ICC kasi parang nagbo-volunteer si Magalong Kasi si Benji Magalong. Oo, sabi kasi ni ano daw siya ni Mayor Benji, sabi niya alam niyo po, consultant. Oversight head ng committee ng sabi niya ng tokhang. Pwede siyang makasuhan dun sa local case kasi ang hinahabol ng ICC yung mga mastermind lang talaga. Pero yung mga operador, yung mga provincial director na pumatay ng kung ilan dosena, tapos siya yung head ng oversight committee, pwede siyang managot dyan na part nung local law natin, yung crimes against international humanitarian law natin, yung Republic Act 9851. Pagka yan ay implement, sabit sila hanggang yung mga ibang opisyal na hindi mako-cover na ICC. Pero mukhang nagsisinungaling lang naman si Magalong noon that time, sabi. Hindi kasi hinihingihan ko siya ng patunay na maglabas siya ng patunay na talagang oversight head committee siya.
naglabas ng patunay yung mga kampo niya. Oversight Head Committee raw siya ng Tokhang noong 2023. Sabi ko, Tokhang 2023? Paano nangyari yun? Si PBBM. Baka nagkagulo-gulo siya. Alam mo, actually, ako natanong ako dyan kung pwede siya mag-testigo para sa ICC against kay Digong. Sabi ko, wag na yan kasi maka-Duterte yan. Pinuloy yun. Baka nabutahe pa yun doon. Oo. Oo nga. Kaya ngayon nga, Sentry, wala pa rin siyang pinapakita ng mga ebidensya ng mga binibintang niya eh. Hanggang ngayon, wala. Diba? Kaya nga eh. Sabi ko, di ba? Tsaka, ako nga nakapag-file ng kaso eh. Kung meron ka, ikaw dating kang pulis, investigador, marami kang access sa documents, hindi niya final eh. Tsaka sana, doon muna sa bakuran niya sinimulan. Kasi sina Pulong, sina Eric Yap, di ba? Oh. Yun ang sinasabi niya sa akin mismo. Tapos, ang kapal ng research niya eh. Kasi kasi maka-Duterte nga daw siya. Di tapos ang boxing. Huwag na tayo mag-usap. Okay, so kasama din natin, nandyan si Kat09, Avid Traveler, Frida Baliao. Nandyan din si Lely Tonini, Reza, Merlita Del Valle, Lucela Agustin, Leonida Wibrecht. Nandyan din si Maglo, Frida Baliao, Raymond Gallian, Welma Tadili from Saudi Arabia. Kasama din natin si M.E. Nelody Chavez, Gilbert Taliorin. Nandyan din si Rowena Takimora, Boards Jurex, and hi to Celsa Hanson. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming mapagkalingang Diyos, salamat po sa bagong araw na kaloob ninyo sa amin. Inilalapit po namin sa inyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan po ninyo siya sa lahat ng oras, sa kanyang kalusugan, kaligtasan at sa bawat pasyang kanyang ginagawa. Bigyan ninyo siya ng malinaw na isipan, matibay na loob at pusong laging nakatuon sa kabutihan ng sambayanang Pilipino. Panginoon, balutin po ninyo siya ng inyong banal na proteksyon laban sa anumang panganib, paninirang puri at masasamang balak. Naway patnubayan ninyo siya ng karunungan, katapatan at pagpapakumbaba sa pamumuno. Pagpalain ninyo rin ang kanyang pamilya at buong bansa na kanyang pinaglilingkuran. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan
tulungan magkaisa. Sabi mo sa lahat para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat.